Hello mga ka-Earthlings, mga ka-offloaders sa Pinas Market. Welcome back to my channel. Maraming salamat po. Daghang salamat sa inyong tanan sa pag-subscribe. So, tulungan niyo ako na lumago ang ating channel. Umabot tayo ng 100 subscribers ngayong darating na June 30. So, yan yung target natin na maabot natin 100 subscribers sa katapusan ng June. So pag-usapan natin si nickel in IKL sa Pilipinas, kung ano na yung nangyayari. So last Friday trading, si nickel nag-up ng 3.6%. Bakit kamo? Una-una diyan, pinasok siya ng mga foreigners kasi nasa 6 million yung yung volume na nag-trade. So kung makikita natin si nickel sa kabuuan niya, ay maganda naman yung takbo, upward trend siya, 'di ba? Upward direction. Yun nga lang siya ngayon, medyo mababa siya. So nagkaroon kasi ang ginawa niya is gumawa siya ng higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Nag-resist naman, hindi niya binilikan to. So pwedeng mag-create ulit ng higher high, di ba? Ganun yung gagawin ni tawag niya nickel. So si nickel, meron tayong hawak nito na almost ilan ba? So meron tayong 17,900, tapos may 5,000, so meron tayong almost 25,000 na 23,000 na share hawak kay nickel. So kung makikita niyo si nickel sa kabuuan, channel ang ginawa niya. So channel nga, yan, channel, nasa loob siya ng channel, diyan siya. So i-fill natin, so para makita natin yung kanyang ginawang channel. So nandiyan siya sa sa loob ng channel si nickel. So ibig sabihin nandito siya ngayon sa baba sa ating channel, upward siya, nasa baba siya. So maaari, so ito yung huli nating vlog kay nickel dito na angat, pero nag-pullback siya konti bago siya umangat. So umangat si nickel dahil nagtaasan ang presyo ngayon, nagmahal ang presyo. Dahil kamo ay nagkulang ng supply. So maraming demand, so kulang yung supply, so siyempre tataas yung presyo. So bakit, anong dahilan ang dahilan daw dito, katulad sa India, so nangailangan sila ng battery sa kanilang electric vehicle, at saka yung mga stainless steel sector naman nila, mahilig sa stainless yan sila eh. So dahil nga sa sigalot dito sa Middle East. So kasi si Indonesia naman, nagkulang yung supply niya sa nickel dahil meron siyang pagkukulang din sa mga materials na para mabuo yung silvery white metal, na yung sulfur, phosphorus at saka sulfur na nanggagaling naman dito sa bandang Middle East. So, kung kulang ka ng sulfur at saka phosphorus, so hindi mo mabuo yung nickel o yung itong mga battery na kailangan ng isang electric vehicle. So, may flow. So, may pagkukulang talaga, kaya tataas ang presyohan ni nickel. Shortage. Nickel holds the key to India energy transitions at its clean energy technologies. Import about 80% of its ferronickel, an alloy of nickel. So 80%, ibig sabihin malaki, di ba? Malaki yung ini-import nila. So ito'y nanggagaling naman. So nickel accounts about 22% cost for electric vehicle battery. So itong nickel naman nanggagaling kay Indonesia. So nagkulang si India ngayon. So maraming yung mga bansa na pumapasok na sa electric vehicle, nagkukulang sila ng supply ng nickel. So kaya tumaas ito.
So may-ari talaga, darating pa na tataas pa to si nickel. Ngayon, si nickel ay kailangan niyang i-break itong resistance natin sa 4.95. So baka next week ay yan siya, yung kulay dilaw, pagkilala ng blue. So yun ang kita ba o ano ba kulay mas makita. So yan siya, yung 4.97, 92 pala yan, yung may yan. So kailangan i-break yan, ano. So kailangan siya magkaroon pa ng isang kandilang ganyan sa Lunes. Dapat may ganyan na kandila na green para ma-break na talaga niya ngayong 495. At kung mangyari man yan, so pwede naman itong meron ka ring isang resistant dito banda sa taas. Yan. Itong 5 so kailangan din niyang i-break yan, 5.34. So baka next week ay o sa June meron na tayong makikitang maganda nito ni nickel, ano. So baka mag-attempt na to sa taas at abutin na yung target price natin o mabalikan na yung presyo natin. Yung target price kasi ni nickel is kay coal, BDO, Metro 67 ano, 6 Metro, 6 coal, 7 naman si BDO. So dito, so pag nangyari yan, yung presyo natin na 658, pasok na, balikan na tayo. At meron din tayong 602, babalikan na tayo, ano. So pwede talagang mangyari na maabot itong 7 na target price. Kasi bakit kamo? Kung titingnan mo yung ano na to, yung channel na yan, itong channel na to, ano, kulay, palitan natin yung channel natin na kulay puti para kita ba siguro puti, o yan. So kung titingnan mo tong channel na to, dito sa taas, nandito siya sa baba, ibig sabihin, ay kailangan naman umangat to si nickel, ano. So pag umangat yan, itong trend line yan, itong taas na to na line, so ito, yan siya, yan yung puti na yan, ay kailangan niyang balikan doon. Pwedeng balikan. Katulad nito, galing siya sa baba, bumalik siya doon sa taas, di ba? So nandito naman siya sa baba, so maaaring bumalik siya dito sa taas. So mahit na yung 7 pesos na target price ni BDO. So malapit na yan. So pag medyo maganda ang takbo sa next week, matigil-tigil na yung gulo-gulo sa Senado diyan, mga Ocean 11 na parang bata, hook out. So baka umangat na. So kung titingnan mo naman natin si nickel sa kanyang financial revenue is 2025, umangat naman siya, di ba? Kumita, ibig sabihin kumita yung kanyang negosyo. So earnings naman itong 25 mataas sa estimate. Ito yung estimate 0.41. Tapos reported is 0.45 ang actual, mataas. So ibig sabihin, kumita talaga ang kumpanya, kaya yung dividends naman ni nickel, to umangat siya, di ba? Galing dito 23, 24, umangat siya. So mataas siya noong 21 at saka 22, ano. So at least ngayon sa 25, lumapit na, dumikit na dito sa dating 2 taon na to. So statements, yan o, malaki yung income, di ba? Tumaas yung income itong dilaw. So ito yung net income nila yan. So ibig sabihin, maganda yung takbo ni nickel, di ba? At yung ano niya. So kaya long term, maganda ito na hawakan mo long term. Kasi may dividends naman siya binibigay din, oh. 0.14, namigay na siya. So nakatanggap na rin tayo ng dividends dito. Maliit lang. 0.14, 0.07. Maliit lang yung dividends niya dito, pero kahit pa paano, meron. So titingnan natin sa June, baka balikan na yung presyo natin kay nickel. So yan yun si nickel, ang ating pananaw na sa darating na June, pwede nang maging 7 yan ang kanyang presyo, ano. So kaya huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para naman tayo lumago at maraming tayong maabot, matulungan, ano, na para matutong mag-invest sa Philippine stock market. So maraming salamat po. Adios mi amigos, mi amigas, babus.